kaugnay pa rin ng revised IRR ng Maharlika Investment Fund, ating pag-uusapan kasama si Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Congressman Salceda, magandang tanghali po and welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Po sa lahat. Okay. Sa inilabas po na revised implementing rules and regulations itong Maharlika Investment Fund, ano po yung mga significant changes na maaari niyo pong ibahagi sa amin? Unang-una, talagang yung mga sinasabi nating ultra vires, ibig sabihin, ito po yung IRR mas mataas pa kaysa sa batas. Karamihan po sa titingnan mo isa-isa po yung pagbabago ng IRR, yung original na IRR po ay sinapawan pa yung batas. Yung mga hindi naman po nire-require ng batas, nire-require po nila. At karamihan po dito, halimbawa ay kung isa-isahin po natin ay yung pag-create po ng Office ng Corporate Secretary, hindi po yun provided. Yung ng Corporate Governance Committee, wala din. Yung Remuneration Committee, wala din. At saka yung paglalagay po ng mga functions ng Audit Committee, pati na po ng Risk Management Committee, ay lumampas po o hindi naman lumampas, kundi mas magandang mas mainam po kung ito ay ilagay na lang po sa mga kamay po ng board, kasi yung pipili naman nating board may mga experience at kakayahan na in other words, ma'am, it will enhance the independence at the discretionary powers of the board to make it work more efficiently and effectively based po doon sa experience at saka sa expertise nila. So, mas magpapalakas po to ng kakayahan ng board. Okay. So, Sir, si Nina Corpus po ito. Magandang tanghali po. Hi, Nina. Hi. Hi, Sir. Ano po ang dahilan dito po sa na-mention rin natin yung magandang maidudulot daw ng pag-alis ng specific qualification sa IRR sa mga officers ng Maharlika Investment Corporation? Inalis yung hindi naman po nire-require ng batas. Pinatungan nila ng master's degree. May mga street smart na po ngayon, yung may basic minimum lang, pero alam natin na may kakayahan. Tulad po nitong na-appoint ni Presidente, si Joel Consing. Maganda po ang kanyang performance sa mga kumpanya, pero wala po siya master's degree. Although dumaan po siya ng Stanford at siya po ay hindi naman po finance, AD Political Science sa De La Salle. Pero pag titingnan mo po ang kanyang mga performance, naging yung kanya pong corporate experience sa ICTSI na sa halos 32 countries, may infrastructure project sila. Naging best CFO siya ilang beses po sa buong Asia. So, sa tingin ko, nasa mabuting kamay po at magandang, it's a good choice po. It's an excellent choice by the President. So, mawawala sana po yan si Joel Consing. Okay, kung hindi yun napili. Alright. Sir, si Chi po ito. Okay, paano po makakatulong ang autonomy ng Maharlika Investment Corporation Board sa pagpapatakbo po ng MIC upang mapaunlad pa ang socio-economic development ng bansa? Unang-una, kasi ito po ay isang strategic investment fund. So, ibig sabihin, multiple po ang kanyang pong objectives. Traditionally po, ang sovereign wealth fund, kahit saan sila maglagay ng pera, basta kikita, okay na. Ito pong strategic investment fund, hindi lang sa kailangan silang kumita, kailangan po maayudahan nila o masuportahan nila po ang estratehiya po, ang economic strategy ng Philippines sa development. Kaya nga tawag po ay strategic investment fund. In other words, sa pag-reduce ng poverty, creation of jobs, at saka sa pagpalago po ng ekonomiya. So, hindi katulad ng sovereign wealth fund, ang gusto lang nito, kung saan may kita, doon sila pupunta. Ito po, kailangan silang kumita para masustain nila ang kanila pong pagsuporta sa ekonomiya para po lumago at dumami po ang trabaho. Okay, Congressman Salceda, sininya po ulito, huling tanong na lang po. Matapos pong ma-resolve ang iba't ibang issues ng implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund, ibig sabihin po ba nito ay tuloy na ang pagpapatupad ng MIF
Ano po ang mga susunod na mangyayari pagkatapos nitong mga revisions na ito? Ang pagbuo po ng board, especially yung regular members, 2, at saka 3 po na independent directors na magkakaroon lang po sila ng 1 year. Pero yung regular members, regular directors ay 2. So, pag nabuo na po yan, mag-create na po sila ng risk committee, tsaka audit committee. So, marami pong kasi ang pera din, nailagak na po ng DBP tsaka ng Land Bank. Nagbigay na po ang Land Bank ng 50 billion. Nagbigay na rin po ang DBP ng 25. At ang dividendo galing po sa BSP ay umabot ng 31 billion nung para sa 2022 ay narimit na rin po sa national government. So, mabubuo na po natin yung 125 billion. So, sa ngayong pong November, sa tingin ko, mukhang kaya na pong ma-organize yung MIC. Ito po yung magmamanage ng MIF. Yung MIC po ay yung Maharlika Investment Corporation. So, pwede na po sila pumasok sa, I think they will still be required to register with the SEC at magkakaroon na po sila nung kanilang authorized capitalization na nasa batas at yung paid-up capitalization. So, susunod po yung creation of committees at yung pag-hire na rin po ng mga tao. So, I think it should be off and running. I think they should be able to make their first investment by February or March next year. Okay, sir, may pahabol po na tanong dito mula kay Tuesday New ng DZBB. Si Mr. Consing po ba yung tinutukoy ninyo dati na wala sa shortlist kaya pinarevise daw ni Pangulong Marcos Jr. ang IRR? Na-misinterpret lang po ako doon. Nagkataon na siya po ang number 1 sa mga pinili, pero wala ko siya masters. Okay, so hindi po siya. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na meron pa rin mga agam-agam sa Maharlika Bill. Sa tingin ko po ay ang Maharlika Investment Fund ay isang malaking instrumento na kinakailangan po ng ating bansa. Kasi po, limitado po ang ating budget at marami din pera po ang ating pong banking sector na hindi po nade-deploy. Karamihan lang po dyan pag nagpautang na sa gobyerno sa aming pong pagpinas ng deficit. Pero sobra-sobra pa rin ang pera na dapat po ay may mobilize natin para po sa mga infrastructure project na sa tingin ko hindi po bababa ng mga 18 trillion na kinakailangan po ng Pilipinas in terms of investment. Kasi kailangan po 5% ng total GDP ang kailangan po natin. Ang GDP po natin ay nasa 22 trillion. So, ibig sabihin, 5% po niyan ay at least 1 trillion. So, kailangan po natin na masuportahan ang infrastruktura at ang Maharlika Investment Fund po ay hindi lang po yung magsisimula sa 125 billion para mapunaan po yung 500 na magiging na pwede nilang i-offer po sa publiko at marami pa po na mga options katulad po ng joint ventures, co-ventures at iba pa po na mga pamamaraan para po masuportahan. Ang kailangan po ng Pilipinas ay investment. At para mas magkaroon ng private at foreign investment, kailangan po ay public infrastructure. Yun po ang role ng Maharlika Investment Fund. So, suportahan po natin. Sa pananaw ko ay nasa tamang direksyon po ang pag-evolve ng Maharlika Investment Fund. Hindi naman masasabi na minadali. Dahil kung isipin, balikan po natin isang taon, nagkakagulo tayo dito kung ano to. Kung babalikan po natin, December nung nakaraang taon, or November to December last year, nagkakagulo tayo dahil dito sa Maharlika Investment Fund. So inabot tayo ng halos isang taon bago po yung presidente ng Maharlika Investment Fund ay finally po ay napili po ng ating Pangulo. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Albay 2nd District Representative at Ways and Means Committee Chair, Joey Salceda. Salamat po.